Maligayang pag-uwi, mga residente. Nandito na si Alistair at malaking araw ito para sa Monsterverse fans. Ito na siguro ang pinakamalaking araw mula nang i-anunsyo ang Supernova dahil inilabas na ang trailer ng Monarch Legacy of Monsters Season 2 at mukhang kamangha-mangha ito. Kasunod ito ng mga anunsyo kahapon na unang inilabas ng ating mga kaibigan sa Kaiju News Outlet. Ipinapakita ang grupo ng mga tao na nagsusurf bago salakayin ng kumpol ng maliliit na muto na parang kabibe. Naglabas ang Monarch ng pahayag na kinukumpirma ang opisyal na pagkamatay ni KNO sa Monsterverse. Nakakatawa talaga para sa akin. Paparating na ang lahat ng halimaw sa Outpost 33 sa Skull Island kung saan nagtapos ang Monarch Legacy of Monsters Season 1. Palihim nilang sinabi na may ilalabas bukas na syempre ay walang iba kundi isang bagong trailer at napaka-epic nito. Pinapangako ng trailer ang mas maraming halimaw, aksyon at blockbuster na kasiyahan na matagal nang hinihiling ng mga tagahanga. Mukhang mas kaunti na ang drama ng kabataan, pero ipapaliwanag pa rin dito ang lahat at iba pa. Kaya huwag na nating sayangin ang oras. Tara, himayin natin ang trailer na yan. Mag-subscribe at i-click ang notification button para updated ka sa Monsterverse. Oh, yung 70% sa inyo na di pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Binabantayan kayo ni Godzilla. Nagsisimula ang trailer sa mga eksena ng ibabaw ng lupa malapit sa isang isla sa South Pacific. Ngayon, sinasabing ang lugar na ito ay nasa 4,800 milya mula sa baybayin ng Outpost 33 na nangangahulugang maaaring nagaganap ito sa Peru o Chile. Kahit malayo na sila, may mga halimaw pa ring humahabol sa kanila. Kumakaway sila sa bangka na malapit, di alam ang mangyayari. At naririnig natin ang isang malakas na anunsyo sa loudspeaker na nagsasabing sarado ang dalampasigan at ito ay isang bawal na lugar na hindi dapat pasukin. Siyempre, tulad ng ibang matinong tao, mas lalo pa nilang gustong mag-eksplora. Kaya pagdating nila sa dalampasigan, sinalubong sila ng daan-daang maliliit na halimaw na alimango. Kung titignan mabuti, makikita na parang galamay ng pusit, hindi paan ng crustacean ang mga ito. At sa harap ng kanilang matinik na talukab, mukhang may bilog na bunganga na parang drill na kayang lamunin ang ibabaw ng lupa ng madali. Nakakatakot ang eksenang ito, parang simula ng ang nawawalang mundo. Magugulat ako kung hindi ito ang pambungad ng Season 2 na magtatakda ng tono ng mga susunod na episodes. May pag-uusapan pa tayong dagdag tungkol sa mga ito mamaya, pero tuloy muna tayo ngayon. Sunod, makikita natin ang mga tao na nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon habang may isang napakalaking bagay na bumagsak sa likuran nila. Kapag tiningnan natin ng mas malapitan, makikita nating si Kong pala ito. Base sa ating obserbasyon, malamang nangyari ito agad matapos ang Season 1. Nilapitan ni Kong ang pasilidad ng Apex at sinira lahat ng nakita niya. Dahil ba sa Apex na ginugulo ang mga portal ng Hollowworld, kaya naaakit ang mga Titan sa Skull Island? Makikita natin na bumalik ang karamihan sa pangunahing tauhan mula Season 1 at natatakot sa pagkawasak. Si Kate, Anna Sawai, Team Joe Tippett, Kintaro, Ren Watabe at May KC. Si Clemens at Hiroshi Randa na ginagampanan ni Takahiro Hira. At sa unahan ay si Keiko na ginagampanan ni Maria Yamamoto. At gustong-gusto ko kung paano siya tumitingala na parang namamangha. Buong buhay niya ay naghahanap siya ng titan. Kaya nasa kanyang elemento siya ngayon. Habang ang lahat ng iba ay parang, kailangan na nating umalis ngayon. Sunod, makikita natin ang matinding eksena kung saan umuungal si Kong sa kamera, mukhang napakabangis. Pwedeng ito'y perspektibo ng grupong tumatakas o ng attack helicopter na nagpakawala ng misil pero hindi tumama. Dahil sa likuran, makikita natin ang mga punong parang nilalamon ng apoy na syempre magpapagalit sa paborito nating mabuhok na hippie. Hindi kita tinutukoy, Jacob. Baka siya lang ang umuungal sa malayo. Marahil isa pang Titan na naakit sa kanyang kinaroroonan. Siguro si Kamazots, ang bat-like na Titan na matagal nang gustong makita ng mga tagahanga sa live action. O baka naman isa pang nakakatakot na halimaw na makikita natin mamaya sa trailer. Makikita nating muling ginagamit ang pod para ligtas makapunta sa Hollow Earth. At sa likuran, mukhang may portal na nagka-collapse papaloob. Naglalabas ito ng napakalakas na shockwave na yumanig sa buong isla na tila pinagmamasdan ni Kate mula sa malayo. Dahil sa bagyong nakapalibot sa isla ng Bungo, ang tanging paraan palabas ay maaaring dumaan sa Axis Mundi na syempre nagmamanipula ng oras. Pagpasok mo, depende sa tagal ng pananatili mo. Di mo alam kung gaano kalayo ang mapupuntahan mo sa hinaharap.
nagiging mahalaga para sa susunod na eksena. Parang nasa China tayo dito. Lahat ng tao tumatakbo palayo sa kung anuman. Malaki. Gumuho ang mga gusali sa likuran at nadadaganan ang mga tumatakas na sibilyan sa ilalim ng mga ito. Pero wala namang malaking pag-atake ng Titan sa China. O wala pa man lang. Kaya ano ang nangyayari dito? Nilalabag ba ng palabas ang ilang batas? Pinagalit ba ni Kong si Godzilla kaya siya umatake sa mga lungsod? O baka ito ay sabayang pag-atake ng isa pang anti-Titan na grupo tulad ng sa King of the Monsters? Sa totoo lang, maaaring nangyayari ito noong 2019 sa panahon ng pag-aalsa ni Ghidorah. Kung makarating ang mga bida sa Axis Mundi, maliligtas si Lisho at makakabalik sa ibabaw. Maaaring lumipas ang mga taon at bumalik na sila. Sa kasagsagan ng pananalasa ni Ghidorah, maaari tayong makakuha ng mga unang kamay na salaysay kung paano ang naging pag-atake habang ginigising ni Ghidorah ang lahat ng mga Titan sa buong mundo. Ibig sabihin, maaaring nangyari na ang mga ganitong pangyayari kahit na hindi pa ito naiuulat sa kwento hanggang sa ngayon. Si Abaddon, ang Spider Titan mula sa larong Survivor Instinct, ay sinasabing nagmula sa China. Maaaring makita natin ang paglabas ni Titanus Abaddon at ang unang pagtatagpo nila ni Kong sa nakakatakot na Titan na ito. O baka naman isang eksena lang ito sa panaginip. Alam naman natin na may post-traumatic stress disorder si Kate, kaya baka pinapakita lang dito kung paano siya naaapektuhan. Ano sa tingin mo sa eksenang ito? Ipaalam sa amin ang opinyon mo sa mga komento sa ibaba. Sunod naman, makikita natin ang pagbabalik ni Wyatt Russell bilang Batang Lisho. Masaya ako na magkakaroon pa tayo ng eksena sa nakaraan dahil iyon ang ilan sa pinakamagagandang bahagi ng palabas. Nag-aalala ako noon, natapos na sila doon dahil parang natapos na ang bahaging iyon ng kwento sa pagtatapos ng unang season. Mukhang may naisip silang paraan para mas mapalalim ang mga karakter. At sa eksenang ito, mukhang nagaganap ito sa Skull Island. Dahil parang hindi tugma ang kapaligiran sa Axis Mundi. Maaaring makita natin siyang nag-aaral ng mga ugat sa Skull Island gamit ang Hollow Earth Portal. Makikita natin ngayon ang kamangha-manghang eksena ni Kong na pinapalo ang dibdib niya na hindi nakakasawa at maganda ang computer-generated imagery para sa television show na ito. Suot niya ang makapal niyang balbas na kilala natin simula Godzilla vs. Kong. Pero ang ungol niya ay parang sa 2017 Skull Island na nakakatuwa. Di ko sure kung para lang sa trailer yon o talagang pinili ng sound design team ang bersyong iyon. Sa puntong ito, halos kasing tangkad na siya ng taas niya sa Godzilla vs. Kong na naganap 7 taon matapos ang season 2. Umungol si Kong at nakita natin si Kate na tumatakbo. Sigurado akong napagitnaan siya ng laban ng mga halimaw kasi alam nating mahilig si Kong sa babae. Bumalik naman ang alamat na si Kurt Russell bilang Teniente Lisho. Mukhang nakahanap siya ng paraan palabas ng Axis Mundi kung saan siya iniwan sa dulo ng unang season. Maaaring flashback lang ito dahil tungkol sa pagharap sa nakaraan ang serye. Kahit ano paman, may tinitingnan siya na may takot sa kanyang mga mata at umaasa lang ako na hindi ito konektado sa susunod na eksena. Dahil sa trailer pa lang, parang mapapahamak siya at kakainin ng isang dambuhalang halimaw na parang pusit na ang mga galamay ay umaangat mula sa dagat at dinudurog ang sasakyan. Hinahatak ito pababa sa kailaliman ng karagatan. Sigurado bang ipinakita sa trailer na namatay ang pinakaastig na karakter? At ano talaga ang nilalang na yon? Maraming tao ang agad naisip ang mga kilalang halimaw. Iniisip ng iba na Kraken ito mula sa Skull Island anime, habang may nagsasabing si Nakika ito mula sa comics. May iba namang naniniwalang si Absu ang nagdulot ng ebolusyon ni Godzilla. Sa tingin ko ito ang mas matandang bersyon ng nilalang na nakita natin sa simula ng trailer. Itong nilalang na parang crustacean na may mga paa na parang pusit, malamang na ito ang mga anak ng Titan na ito. Ayon kay Kit Apple, may bagong misteryosong nayon sa Skull Island kung saan may maalamat na Titan na lumilitaw mula sa dagat. Malamang na pagkamalan ang halimaw na ito bilang Kraken, ang alamat na halimaw na nagpapalubog ng mga barko. Kahit ano paman, nananatiling misteryo ang nilalang na ito, pati na rin ang kapalaran ng kambing, Lisho. Naalala mo ba sa unang season? Halos lahat ng teaser nila, eksena lang mula sa unang kalahati ng season ang ipinakita. Pagdating sa kalagitnaan, naglabas sila ng isa pang mid-season trailer para mas lalo pang ma-excite ang mga tao sa natitirang bahagi ng palabas. Malamang ganun din dito kasi unang kalahati pa lang ng season 2 ang nakikita natin. Handa akong tumaya na mabubuhay si Sho hanggang dulo ng serye. Posibleng hindi pa ipinapakita sa trailer ang tunay na kontrabida sa finale. Maaaring si Kamazots pa rin iyon.
makikita natin ang pamagat na Monarch Legacy of Monsters na ipapalabas sa Pebrero 27, 3 buwan mula ngayon. At isang huling bagay na dapat tandaan, narinig talaga natin ang ungol ni Godzilla. Ibig sabihin, pwede talaga nating makita ang hari ng mga halimaw ngayong season. Sinabi na ng mga producer dati na mas nakatutok ito kay Kong ngayong season, kaya nag-alala ang mga tao. Hindi natin makikita si Godzilla. Pero nagpapasalamat ako na hindi ibig sabihin na hindi mo siya makikita. Ang ganda ng trailer na to. Mukhang pinakinggan nila ang feedback sa unang season at mas tutok na ngayon sa aksyon. Ang Titan mythology at mga paborito nating karakter. Sa tingin ko, alam na alam nila na si Lisho ang paborito nating karakter dahil mas madalas siyang ipinapakita kaysa sa iba sa mga bagong promo. Nakuha rin natin ang karagdagang impormasyon mula sa press kit dahil sinabi nila na sa Season 2, malalantad ang mga nakatagong sikreto na muling magbubuklod sa ating mga bayani at kontrabida sa Skull Island. Ang alon ng nakaraan ay umuuga sa kasalukuyan at nagpapalabo ng ugnayan sa pamilya, kaibigan at kaaway. Sana kontrabida na si May ngayon kasi parang walang may gusto sa kanya. Heto ang nakakaintrigang parte. Sinasabi nila, yan kahit may paparating na banta ng Titan na kaganapan. Ngayon, maaaring ito ba ay pahiwatig na makikita natin ang pag-aalsa ng Ghidorah Titan? Dahil sa pagtatapos ng unang season na iyon, hindi naman sila nalalayo sa mga mapaminsalang kaganapan ng Titan. Tila ito ay tumutukoy na magiging malaking bahagi iyon ng palabas. Ibinunyag din na may multi-series na kasunduan ang Apple sa Legendary na kinumpirma ang maraming spin-off series sa Monsterverse. Alam ko na ito noon pa, pero masaya pa ring makita na nangyayari pa rin. At na magpapatuloy pa ring magkaroon ng tahanan ang Monsterverse kahit matapos ang Monarch Legacy of Monsters at Godzilla x Kong Supernova. Anong parte ng trailer ang pinaka nakaka-excite sa'yo? Mas gusto mo ba ng mas maraming action kay Kong, pagbabalik ni Godzilla, o pag-angat ni Ghidorah? Sabihin sa amin sa comments. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification button para updated ka sa Monsterverse. Ako si Alistair. Magkikita tayong mga residente sa susunod.